Nagtataka ka ang sipag-sipag mo, pero sa dulo ng buwan, nawawala pa rin ang pera mo? Hindi sa maliit ang kita mo. At hindi rin dahil wala kang disiplina. Ang totoong dahilan, dahil napakabilis ng kamay mo na kumuha sa ipon mo. Sa video na ito, hindi ko ituturo sa iyo ang gasgas na payo tulad ng gumawa ka ng budget o umiwas ka sa pagbili ng kung ano-ano. Ngayon, tutuklasin natin ang 5 paraan na gagamitin natin para ilock ang savings mo. Mga paraan na gagawa ng dahilan para hindi mo talaga magalaw ang ipon mo, kahit gustong-gusto mo pa itong galawin. Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo, dahil ang tip number 4 ang babago sa pananaw mo sa pera. Isipin mo ito. Bakit napakadaling mag-transfer ng pera sa banking apps? Dahil design ito ng modern finance para sa frictionless spending. Sa 2 tap lang sa phone mo, nabawasan na ang savings mo. Kapag accessible ang ipon mo, nakikita ito ng utak mo bilang available cash, hindi bilang future security. Kaya ang solusyon ay hindi lang simpleng pagtitipid. Ang tunay na solusyon ay ang paglalagay ng tinatawag na strategic friction. Kailangan natin pahirapan ang proseso ng pagkuha mo sa sarili mong pera. Alamin natin kung paano ito gagawin step by step. Unang diskarte, the 48-hour banking barrier. Karamihan sa atin, nakatabi ang ipon sa bangko na may online app o debit card. Ibig sabihin, mabilis mong mababawasan ang ipon mo kapag may nakita kang gustong bilhin. Ang kailangan mong gawin ngayon, ilipat ang emergency fund at long-term savings mo sa isang bangko na walang mobile app o sa isang account na walang debit card. Mas maganda pa ilagay mo ito sa ibang bangko kung saan ang cash withdrawal ay kailangang gawin sa mismong branch passbook. Bakit natin ginagawa ito? Dahil kapag kailangan mo pang bumiyahe, pumila sa bangko, at mag-fill out ng withdrawal slip, nabibigyan mo ang utak mo ng tinatawag na cooling off period. Sa loob ng 48 hours na yon, lilipas ang impulse buying urge mo. Marirealize mo na hindi mo pala talaga kailangan ang bagay na yon. Ikalawang diskarte, asset locking. Kung ang pera mo ay nakatabi lang sa liquid cash o regular savings account, napakadali nitong gastusin. Ang sagot dito ay ang pagpapalit ng liquidity. Sa halip na iwan ng ipon sa simpleng bank account, ilagay mo ito sa mga financial tools tulad ng time deposit accounts of government bonds. Kapag nakalock ang pera mo sa ganitong instruments, may 2 magandang bagay na mangyayari. Una, lumalago ang pera mo sa pamamagitan ng mas mataas na interest compare sa regular savings account. Pangalawa, may penalty charge kapag kinuha mo ito ng maaga. Ang utang sa isip mo ay magbabago. Sasabihin ng utak mo, sayang ang penalty, huwag na lang nating galawin. Gagamitin natin ang takot mong matalo sa pera para protektahan ang mismong ipon mo. Ikatlong diskarte, automated identity allocation. Huwag mong i-treat ang ipon mo bilang natirang pera. Kapag nag-ipon ka mula sa kung ano lang ang matitira pagkatapos ng gastusin, halos walang matitira sa'yo. Mag-set up ka ng auto-transfer system sa bangko mo. Araw ng sweldo pa lang, halimbawa tuwing petsa, 15 at 30, kailangan na automatic lumilipat ang 10 hanggang 20% ng kita mo papunta sa iyong locked savings account. Ang tawag dito ay out of sight, out of mind. Kapag hindi mo nakitang pumasok ang pera sa main account mo, hindi mo ito maiisip na part ng budget mo. Sanay ka na mabuhay sa natitirang halaga. Ika-4 na diskarte, the goal naming psychology. Ito ang sinasabi ko sa inyo kanina. Ang tip na ito ay napakasimple, ngunit sobrang powerful. Tingnan mo ang savings account mo ngayon. Ano ang pangalan nito? Malamang Savings Account 1 o Personal Fund. Napakadaling kuhaan ng pera ang isang account na walang malinaw na pangalan. Palitan mo ang pangalan ng accounts mo gamit ang specific goals at emotional meaning. Sa halip na savings, pangalanan mo ito ng puhunan para sa 2027 negosyo o kaya emergency fund para sa pamilya. Isipin mo ito, kapag kumuha ka ng pera sa account na tinawag mong emergency fund para sa pamilya, para lang bumili ng bagong sapatos, ramdam mo agad ang guilt factor. Hindi ka lang nagbawas ng pera,
Parang ninakawan mo na rin ang sarili mong pangarap at ang seguridad ng pamilya mo. Ikalimang diskarte, the Zero-Based Entertainment Wallet. Maging tapat tayo sa sarili natin. Ang tao ay nagagalaw ang ipon kapag pakiramdam niya ay sobrang restricted na siya sa buhay. Kapag sobrang higpit ng budget mo, darating ang punto na mauubos ang willpower mo. Maghahalucinate ka ng dahilan para mag-splurge. Ang solusyon? Maglaan ka ng nakahiwalay na guilt-free spending wallet. Maglagay ka ng maliit na halaga buwan-buwan na nakadisenyo talaga para gastusin sa kahit anong gusto mo. Kapag ubos na ang perang ito, tapos na ang gala at shopping para sa buwang ito. Sa ganitong paraan, nai-enjoy mo pa rin ang buhay mo nang hindi nanganganib ang tunay mong ipon. Ang pagtatabi ng pera ay hindi nakadepende sa lakas ng determinasyon mo. Nakadepende ito sa sistemang itinayo mo sa paligid ng pera mo. Pumili ka ng kahit 2 o 3 diskarte mula sa video na ito at simulan mong i-apply ngayon din. Panoorin mo kung paano mabilis na lalago ang ipon mo nang hindi mo namamalayan. Alin sa 5 tips na ito ang sisimulan mong gawin ngayong linggo? I-comment mo sa ibaba para magkaalaman tayo. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video.